her recent statement says it's a last-minute approval, and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed departure. O, mantakin mo. Hindi ka magdududa nun. Nag-apply ka 14 pa. Ang alis mo, 24. Tapos, 24 nila approve yung travel yung travel, in-approve yung travel request mo. Anong tawag doon? Mislook na naman. Puhat na lang na mislook ninyo. Kalito, kasimple-simple. Pwede nga, pagtanggap nyo yan, pipirmahan nyo lang kagad, ganun kabilis. Pinatagal nyo pa ng ilang araw. Anak ng tinabay, ganyan kayo ka-incompetent. Pag-approve lang ng leave, hindi nyo pa magawa. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Hindi ganyan ang gusto niyang palabasin. Pag gumawa nun. Nag-apply siya ng 14. In-approve nyo kung kailan araw siya aalis. Hindi yun yung gusto niyang palabasin. Ginawa niyo yun. Kayo gumawa nun eh. Hindi naman siya nag-approve, kayo eh. So whether palabasin niya yun or hindi, in-apply ng April 14, in-approve nyo ng araw na aalis na siya. Sinong gumawa nun? Si Inday Sara? Sinong may gusto magpalabas nung ganun? Si Inday Sara? Siyempre, sasagot. Sasagot ang Malacanang kay Martin Romualdez. O ano ang sagot ng Malacanang kay Martin Romualdez? Pasok. Tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. O, isa pa tong parang si Trillanes, paulit-ulit. Paulit-ulit. Hindi daw patama kay BBM yun. Tang ina nito, inutil talaga eh. Boba talaga tong hayop na ito eh. Hindi daw kay BBM patama yung sinasabi ni Martin Romualdez. Kanino? Tang ina nito. Kanino? Sabi niya, executive. Sabi niya, check nyo yung distrito ko. Walang ghost project. O, sinong sinasabi? Kaya yung distrito yung pinapacheck niya na may mga ghost project. Pag sinabing executive, sino yun? Si Bongbong man yun. Yun ang tinakbuhan niya. Puta, hindi nyo ba alam yun? Hindi nyo ba alam na ang executive, presidente, tsaka vice president, hindi naman pwedeng isisi ni Martin to kay Inday Sara. Hindi naman signatory si Hindi naman, wala namang authority si Inday Sara. Ang trabaho man lang ni Inday Sara, hintayin mamatay si Bongbong para maging presidente siya. Yun lang. So, pag sinabing executive, hindi damay si Inday Sara doon. Si Bongbong lang dahil siya lang naman pumirma ng budget. Oh, alak ng tinapay talaga to si Claire Castro. Tapos, may kipagdebate ka kay Inday Sara? Ganyan ka kabobo? Sa akin lang, hindi ka naman nanalo eh. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Tanga talaga, no? Putang ina, bobo. Tapos, ang ito nakakatawa, yung mainstream media, hindi siya kinorek. Ma'am, when you say executive, we are referring, or yung reference niyan, or yung pinatutungkulan niyan, ma'am, presidente. Executive, legislative, judiciary. Legislative is, headed by, two houses, or divided into two houses. President, Speaker of the House, Senate President, and a Supreme Court, which is judiciary. Co-equal body. Tanggalin natin judiciary sa pagpuproseso ng budget. Tatlo lang yan. Senate, Congress, and President, and Executive. Ang pinuno ng Congress, si Zaldico. Si Romualdez. Ang pinuno ng Senado during that time, si Chis Escudero. Ang executive, si Bongbong. Sino pa ibang executive? Yun na nga yung sinasabi ko. Nung nag-post ako sino bang pinatutunguhan ng executive? Yung asawa ba ng executive? Hindi. Yung binoto ng taong bayan na presidente, siya ang magiging pinuno ng executive branch ng Pilipinas. Anong sinasabi mong maraming executive, membro ng executive? Tanga. Tangina nito talaga, inutil. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. Sino nga yung executive, ma'am? Kung hindi si Bongbong yung executive, sino? Pakisagot na lang. Sinabi mo rin lang naman, hindi si Bongbong yung executive, hindi lang siya ang executive. Sino pa? Sino pa, ma'am? Hindi niya naman sinagot kung sino yung executive. Ang sinabi lang niya, paulit-ulit, si Bongbong nga ang nagpa-imbestiga nito. Paano nga siyang hindi magpapa-imbestiga? Inasunog siya eh. Pinagyabang niya nung SONA niya, 5,500 flood control projects. Tapos, nung pinuntahan yung mga flood control projects, nawawala.
O tapos ngayon, kunyari galit siya. Kunyari nagtayo siya ng ICI para hindi siya masisi. Kunyari nagano siya, pinapahuli niya si Saldico para hindi siya masisi. O ngayon, pinapatrabaho niya kay Boying Rimulya, eto si Romualdez para hindi siya masisi. Kaya ganito sinasabi ng spokesperson. Hindi si Bongbong yun. Walang alam yung tao, bobo yun eh. Walang alam yun sa pagnanakaw, tanga yun eh. Ang alam lang nun kumain tsaka matulog. Alak na tinapay ito si Claire Castro talaga. At sa ating po nadinig ni statement ni dating speaker, sinabi po niya na pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon na iimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. So pag sa executive, DPWH lang. So gumalaw ang DPWH dito ng sila-sila lang. Alam mo ba, Claire Castro, na ang DPWH is reporting directly to the President. And the President, si President Marcos ang naglagay ng Department of Public Works and Highways secretary. Kay Bunuan. Alam mo ba na siya naglagay dyan? O paano mo sasabihin na wala siyang kinalaman dyan? Direkta niyang pinatatakbo yung ahensya na yan. Part yan ng cabinet secretaries, niya si Bunuan. Walang hiya ka talaga, oh. Bobo ka talaga, Claire Castro, walang hiya ka. Saan ka ba talaga nagabugasya sa pinaka magaling na gawaan ng diploma diyan sa Recto? So even as alter egos of the president, itong mga cabinet secretaries, and ultimately, yun nga po, sa kanya ang command responsibility as the president. Hindi po ganun ang tingin ng Pangulo. He doesn't feel that he is being blamed by the former speaker. Yes, because being the commander-in-chief, being the chief executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno kahit tamaan na ang kanyang administrasyon? So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon. Kung meron man. Oy, so wala. Ina kung meron man, nagkakagulo na. Nagpaimbestiga nga siya dahil alam niya meron tapos sasabihin mo kung meron man. Utangin ng Claire Castro na ito. Sabi ko, pero somehow, bilib na bilib ako kay Claire Castro kasi meron taong bobo pero walang taong katulad ni Claire Castro. Wala mga bossing. Ito pa, yung isang sagot ni Claire Aso. Ito pa. Relasyon sa mga hirit ni na dating Speaker Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Maricel, ano ba? Grabe no. Kasi yung tanong kanina nung ni Ivan Mayrina, sabi niya, so ang pagkakaalam ng presidente, being DPWH Secretary Bunuan is his alter ego, being siya ang nagpapatakbo ng ahensya na ito, feeling niya talaga wala siyang kasalanan dito. Yes, wala. Alak ng tinapay. Tama yung sinabi ni Irise kahapon. Oo it's either may sinabi siyang mga words kahapon na yung isang bagay or incompetency. Incompetent siya, ibig sabihin, which are both impeachable offense. Yun yung sinasabi ni Irise nung in-interview namin siya. It's either this or it's a question of this and competency, which is both impeachable offense. So dapat talaga ma-impeach ito presidente na to. Mantangin mo walang alam, inamin ng kanyang spokesperson niya na ang interpretasyon ni Bongbong sa mga ahensya ng gobyerno niya wala siyang pananagutan kung sumablay lahat yan. Siya naglagay ng tao diyan. Siya nag-approve ng budget pero wala siyang kasalanan. Bilib ako talaga. Bilib ako dito kay Claire Castro. Sagad ang pagiging tarantado nito. Oo, sagad ang pagiging tarantado nito. Kung sino man ang mga magulang nito, putang ina, magbunyi kayo. Nung nagtangkangan kayong mag-asawa, puta, nakabuo kayo ng tarantadong tao. Wala pang tarantado na buhay sa mundo kung hindi si Claire Castro. May bobo at tanga, si Bongbong Marcos yun. Pero yung tarantado, yung tarantado at gago, bukod tangi si Claire Castro ang may hawak ng corona niyan. Ang mga bagong pahayag dyan ng Malacanang. Ruth, alam mo, hindi naniniwala
ang Malacanang na laglagan yung nangyari doon sa pagbibitiw ng mga mensahe ni dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng isang video message. Tungkol nga ito doon sa sinasabing korupsyon sa budget at iba pang anomalya. Ang sabi ng Malacanang dyan, hindi lang naman si Pangulong Marcos ang bahagi ng executive branch. Hindi saklaw ng Malacanang damdam. Hindi daw laglagan yun. Anong tawag nyo ron? Joke lang yun. O ibang klase, ito talaga dito makikita manhid. Matigas ang muka. Mas makapal pa sa swelas ng alpombra yung muka nitong administrasyon na ito. So ibig sabihin wala talaga silang tatanggapin. Anything na galing sa kahit kanino na hindi sila nagpe-perform ng maayos. Wala. Ganyan ang legasiya ng gobyernong ito, maging manhid. Oh, walang iya. Bantakin mo, klaro. Kaya nga sabi ko ito kasi si Romualdez tanga rin kasi. Sinabi niya na sana yung pangalan ni Bongbong Marcos para tapos na. Hindi. Executive, alam naman bobo to si Claire Castro. Hindi niya talaga maintindihan yung ibig sabihin nun. Kahit grade 2, mas magaling pa dyan Oh, sabihin mo na kasi yung pangalan susunod na vlog mo. Be specific, sino sa executive kasi bobo Ikaw talaga Martin ha? Halatang palabas nyo lang yan ni Bongbong Marcos yung ginagawa nyo ha? Ni dating Speaker Romualdez. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro matapos sabihin ni Romualdez sa kanyang video message na hindi siya papayag na maging fall guy sa isyu ng korupsyon. Sinabi pa ni Romualdez na mas lohikal sabihin na command responsibility ng sangay ng ehekutibo ang national budget at hindi ng Kongreso. Sagot dito ni Yuse Castro, kaya nga mismong si PBBM ang nag-utos na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control project dahil ayaw niya ng cover-up at gusto niyang panagutin kung sino man ang may sala. Ito rin daw mismo ang dahilan kung bakit binuo noon ang Independent Commission on Infrastructure o ICI. Hindi naman masagot ni Yuse Castro kung kamusta na ang relasyon ng Pangulo sa pinsan na si Romualdez. Pero mula raw nang italaga siya bilang Palace Press Officer ay hindi niya pa nakitang mag-usap ang dalawa. Naritong bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yun. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Di yun. Di mo naintindihan sinabi ni ni Martin Romualdez Ang sinabi ni Martin Romualdez, Claire Gonggong, ang sinabi niya, hindi lang kami ang may kasalanan dito. Kung hindi, pati ang executive. At when you say executive, yung kabuuan, lahat yun. At sino ang leader nun? Si Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ilan lang naman ang branches of government? Tatatlo lang yan. O, legislative, judiciary, tsaka executive. Sino ang representative ng executive? Si Bongbong. Alam ka naman si Bunuan. Gago talaga Bumuelta naman na Malacanang sa pasaring ni Vice President Sara Duterte tungkol sa hiniling niyang travel authority para muling makapunta sa iba't ibang bansa sa Europa. Ito, yung travel authority, matindi rin to. Matindi rin tong travel authority na to, mga bossing. Pakinggan natin yung travel authority request. Kasi nag-request si Inday Sara. April 14. April 14. So that's what, 10 days ago. So, in-approve yung request ni Inday. Same day, naaalis siya. Same day, naaalis siya. Tapos, yung same day naaalis siya, sinabi pa kung saan siya mga pupunta. Napakadelikado nun. Bilang isang leader ng bayan, syempre, hindi naman public yung pag-a-apply niya kung saan siya pupunta. Hindi naman siya nag-apply sa taong bayan. So, hindi dapat malaman ng taong bayan kung saan siya pupunta. Kasi nga, napakadelikado rin para sabihin mo kung saan pupunta yung eksaktong pupunta yung vice presidente. Kasi dalawa lang yan, i-deny mo or hindi mo i-deny. So, niya, ipinreskon nila kung saan pupunta si Inday Sara. Anong purpose nyo? Para ilabas pa yan sa taong bayan. Alam naman natin na buwan-buwan umaalis si Inday Sara dahil pumupunta siya sa kanyang tatay. Paikot-ikot man lang silang mga pamilya na pumupunta dyan sa dahig. Kung itong si Inday Sara, mga bossing, kung itong si Inday, wait lang. Kung ito si Inday Sara, pupunta ron dahil bibisitahin niya yung tatay niya, lalo na yung confirmation ng charges, confirmed na yung mga charges ni Pangulong Duterte. So, kailangan magpunta ni Inday Sara doon. Paikot-ikot man lang sila.
si Inday Sara, si Baste, si Pulong, tapos si tawag din? Si Pulong, si Kitty, sila man lang yan. Namatay na si Bong Duterte. So, mas maikli na ngayon. Mas maraming beses na silang pupunta versus noon na ilang buwan bago sila bumalik. Pero ngayon, dahil ilang weeks lang yung bawat isa sa kanila, mas mabilis yung ikot nila. Pinadala niyo yung tatay niya dyan sa ibang bansa tapos ayaw niyong umalis siya. Sana. Hindi niyo pinadala. So ito, hindi daw pwedeng secret yung mga lugar na pupuntahan ni BP Sara. Dapat secret yun. Vice Presidente yan, pangalawa yan sa pinakamataas pag pumupunta si Pangulong Marcos sa ibang bansa, hindi nyo rin naman sinasabi sa tao kung saan-saan. Doon sa mga bansa na yun siya pupunta Basta malalaman na lang natin, pupunta siya sa Amerika, pupunta siya sa ganito. Pero at saka isa pa, itong travel ni Inday Sara, hindi naman ito official travel Personal ito. If personal yung travel, walang gagamitin na pera ng gobyerno na dito sa travel na to. Dapat, hindi nyo dinidisclose kung saan siya pupunta. Personal nga Di ba? Tanginang yan. Bobo talaga to si Claire Castro Tinanin nyo. Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Private travel yan. Pera niya yung gagamitin dyan. Tapos pupunta siya sa tatay niya which is a private affair. So dapat, inaano nyo pa rin yun. Dapat nilalagyan nyo pa rin yun ng importansya. Kayo nga sa private na ginagawa ni Bongbong Marcos ayaw nyo rin sabihin kung ilang beses siya nagjajakol Hindi nyo rin sinasabi kung ilang beses siyang bumabatak. Hindi nyo dapat sinasabi kung ano yung basta magbabakasyon siya sa Ilocos. Tapos ganun lang yun. Dahil nga ito si Inday Sara, lalong-lalo na yung travel na yan is private. Hindi dapat nilalabas yan, lalo na sa press con. Kailan pa nangyari ng isang vice presidente yung pag-approve ng travel authority ng isang vice presidente ipinress con ng Malacanang? Ginawa ba ni Pangulong Marcos yan? Ni Pangulong Duterte yan kay Leni Robredo? Hindi naman. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. Can we confirm? Yun, itatago yung mga bagay-bagay na nais niya itago. Tanga. Nagpaalam siya sa inyo para pupunta siya sa mga lugar na ito. Ibig sabihin, pinaalam niya sa inyo. Bakit mo ipapaalam sa tao? Pinaalam naman niya sa inyo. Sa pagpapaalam naman niya sa inyo, specific naman yung nilagay niya doon. Sa inyo naman siya nagpaalam, hindi naman sa tao. Bakit sinabi niyo pa sa tao kung saan siya pupunta? Sobrang delikado nun. Hindi pwede yun. Kasi pwedeng paghandaan kung sino. Halimbawa, may assassin kayo sa ganitong lugar. Pupunta siya sa dyan. Walang due na yan. Kasi nga, kapag kasi Inday Sara, hindi nyo pinreskon yan, yung travel authority niya. Tapos pumunta siya doon. At may nangyari sa kanyang masama. Hindi kayo pwedeng sisihin. Bakit? Kasi kami lang ang nakakaalam kung saan siya pupunta Tapos papapatay namin siya. Versus, pag pinaalam natin sa sambayan ng Pilipino kung saan siya pupunta at may nangyari sa kanyang masama. Hindi na kayo lalo pwedeng sisihin. Or pwede na kayong mag-hire ng someone para tirahin siya. Bakit? Kasi alam ng marami kung saan siya pupunta. Hindi lang naman kami nakakaalam kung saan siya pupunta. Kasi kung kami lang nakakaalam kung saan siya pupunta at na-assassinate siya doon, kami nagpa-assassin sa kanya. Pero kung maraming nakakaalam kung saan siya pupunta at na-assassinate siya doon, hindi kami yan. Madami nakakaalam Gets nyo? When did VP Sara apply for the travel grant for Europe? Sa ating binigay na ulat or report, April 4, Kontakin mo, inireport niya. Nag-a-apply si Inday Sara para pumunta sa Hague. Ni-report niya. Ginagawa ba yan noon? Kasi nga ganito. Ang gusto kasi nilang pick up ng tao dito, pasyal na naman ng pasyal yan. May impeachment tapos namamasyal. Tanga, hindi siya doon namasyal. Dahil gusto niya. Namasyal siya o pupunta siya doon dahil kailangan siya doon. Yung tatay niya, nandoon. Kung sabi ko nga sa inyo, ayaw nyo pala siyang aalis. Hindi naman aalis yan si Inday Sara kung hindi nyo pinadala yung tatay niya ron Pauwiin nyo yung tatay niya dito para hindi na umalis yan. Ikaw kaya, padala ko yung tatay mo dun sa impyerno. Hindi mo papupuntahan yung Claire Castro. ang kanyang pag-apply o pag-request for travel authority. Her recent statement says it's a last-minute approval, and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed depart. Mantakin mo. Hindi ka magdududa nun. Nag-apply ka 14 pa. Ang alis mo,
24. Tapos 24 na nila approve yung travel yung travel in-approve yung travel request mo. Anong tawag doon? Mislook na naman. Putang ina ninyo, lahat na lang na mislook ninyo. Kanito kasimple-simple. Pwede nga pagtanggap niyo yan, pipirmahan niyo lang kagad, ganun kabilis. Pinatagal niyo pa ng ilang araw. Anak ng tinabay, ganyan kayo ka-incompetent. Pag-approve lang ng leave, hindi niyo pa magawa. Departure. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Hindi ganyan ang gusto niyang palabasin. Putang ina ninyo, kayo gumawa nun. Nag-apply siya ng 14. In-approve niyo kung kailan araw siya aalis. Tang ina ninyo, hindi yun yung gusto niyang palabasin. Ginawa niyo yun. Kayo gumawa nun eh. Hindi naman siya nag-approve, kayo eh. So whether palabasin niya yun or hindi, in-apply ng April 14, in-approve niyo ng araw na aalis na siya. Sinong gumawa nun? Si Inday Sara? Sinong may gusto magpalabas nung ganun? Si Inday Sara? Tanginan to, bobo. Tanga ka talaga, Claire Castro. Putsang ina, pinuno ka talaga ng katangahan sa buong mundo. Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. Oh, a day before. Eh, bakit ito? Mismong araw. What happened? Sinadya nyo o hindi? Sabihin mo na lang kasi nagkamali lang na overlook. Sorry, VP. Ano na lang? Kung hindi mo kayang i-move, total na, revocable naman yung mga flights na yan. I-move mo lang kung marami ka naman pera. I-move mo na lang. Sorry na mislook namin. Sobrang busy kasi ni Bongbong. Ilang araw? 10 araw? Ilalabas mo. Yung a day before, okay. Magagamit mo pa rin yung kasi bukas ang alis mo. Pero yung same day? Oh, anong isipin ng tao? So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record. Utang ina, bobo talaga. Hindi ito usapin ng tinanggihan nyo si Inday Sara. Ang reklamo dito, inapprove nyo na nga same day nung flight niya. Ha? Kasi she has to show proof eh. Sa immigration dito eh. Kasi katulad ako, pag aalis ako ng bansa, tatanungin ako eh ng immigration officer sa Pilipinas, empleyado po ba kayo ng gobyerno? Kasi kung empleyado ka ng gobyerno, papakita ka ng travel authority. Oh, pag sinabi ni Inday, oo, ako si BP Sara, ma'am, nasan po yung travel authority ninyo? Wala, hindi in-approve eh. Hindi kayo pwede lumabas. O kaya, in-approve, pero kanina lang kasi in-approve, wala akong hindi ko pa hawak yung dokumento. Ay ma'am, hindi pwede yun. Ma-offload ka ngayon. Kaninong kasalanan yun? Usapin ba yun ng lagi naman ina-approve? Wala naman talaga kayong karapatan na pigilan siyang bumiyahe. Wala man siyang kaso. Wala kayong karapatan na pigilan siyang bumiyahe. Karapatan ng bawat Pilipino ang bumiyahe. Ang question dito, in-approve nyo sa mismong araw na aalis siya. Kaninong kasalanan yun? Kay Inday Sara pa din? Kung ako talaga ang mainstream media dito, tatanungin ko, ma'am, hindi yun ang issue eh. Hindi naman niya nirereklamo na dininay nyo. Hindi naman niya sinabi na dininay nyo eh. Ang sinasabi dito, in-approve nyo kung kailan aalis na gawin ko sa'yo yun, ma'am. Okay lang sa'yo? Gawin ko sa'yo yun. Aalis ka na ngayon. Tas hindi mo alam kung pumapayag ako o hindi. Tas kung kailan, ngayon na yung flight ko, doon mo pa lang ako pinayagan. May gana ka pang umalis nun, ma'am? Ang inan to, tanga. Na kapag siya nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon, na siya'y tinanggihan. So, para Hindi nga yun issue po, kinang ina mo, bobo. Hindi nga yun ang issue eh. Ang issue nga po, ang issue nga is in-approve nyo last minute. Ina-approve nyo naman pala before ng 1 day before yung kanyang travel date. Bakit ngayon last minute? Anong nangyari? Yun lang ang ipapaliwanag mo, Claire Castro. Puta, gaano ba kakapal yung bungo mo para hindi mo maintindihan yan? Malayo ba yung tinatravel ng information papunta sa utak mo sa sobrang tanga mo? Yun lang naman ang tanong, bakit sumablay ngayon? Dati 1 day before, bakit ngayon same day? Ano nangyari? sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganun. Dahil yun po palagi, normally, Tangina, ikaw na nagsabi kanina eh. Ina-approve nyo before, 1 day or a day before ng kanyang travel date, ina-approve nyo na eh. Ngayon, kung kailan dapat nasa airport na siya, hindi nyo pa
pupunta ba ako ng airport kung wala pa yung travel yung travel approval ko? Syempre hindi. Mamaya magpunta ako ng airport tapos hindi nyo i-approve, paano ako aalis? Ganun din. Mukha naman akong tanga nun, hindi ba? Ang bobo mo naman. Napaka-kitid naman ang utak mo para si Inday pa rin na may kasalanan nito. Hindi na nakaalis yung tao, siya pa rin ang may kasalanan nun. Kayo nag-i-issue ng travel request. Tangin ng gobyerno na to, bobo talaga. Ganito ang mga tao sa gobyerno. Wala talagang pag-asa sa Pilipinas. Papunta talaga tayo sa impyerno. Nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. And Yusek, sabi rin po ni VP Duterte, she's appealing for confidentiality to secure for security purposes daw po. Ano pong masasabi ng Kasi we are talking about a vice president. Syempre naman siguro ikaw bilang isang kaya ka nga may security detail kasi may threat sa buhay mo and there's always an active threat sa buhay mo being number 2 ka in power. Sobrang delikado. Ngayon, kung i-divulge mo yung mga impormasyon na saan siya pupunta, anong sasakyan niya eroplano, saan yung dadaanan niya. I mean, yun? Parang pinapahamak mo naman siya nun. Nagre-request man lang siya na baka naman pwede, wag niyo na sabihin. Kasi in confidence and dahil proseso, kailangan ko talagang sabihin sa inyo kung saan ako pupunta. Pero hindi nyo naman kailangan sabihin sa buong mundo kung saan ako pupunta. Medyo delikado man yan. Baka naman pwede, kalmahan nyo lang. Wag nyo, total, alam nyo naman kung saan ako pupunta, let's just keep it that way. Let's just keep it that way. Kung halimbawa, sa return date ko, hindi ako bumalik, yun, pwede nyo nang ilabas. Nag-violate ako doon sa agreement natin Pero, nagpaalam ako sa inyo, ibig sabihin, sa inyo ko lang dinidisclose. Ba't mo kailangan sabihin sa tao? Putang ina talaga itong mga walang utak talaga, no? wala siya dito? Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones issue. Anong kinalaman ng krisis sa Middle East sa pagpapaalam ni Inday Sara sa pagpunta niya sa Europe dahil pupuntahan niya yung tatay niya? Anong significance noon, Claire Castro? Putang ina, bobo-bobo mo naman. Ano ba namang klaseng tao ito, puchaya? Na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanong, Anong problema doon? Wala pa namang kaso. Nasa Congress pa man yan. Wala naman siyang hold departure order. Wala naman lookout bulletin order sa kanya. So bakit mo ikinokonekta yung pag-alis niya dito sa mga kasong kinakaharap niya o sa mga inaakusa sa kanya? Hindi pa nga yan kaso sa hindi pa nga yan kaso sa Senado hindi pa nga umaakyat yan sa anak ng tinapay, Claire Castro, makabanat lang kahit pantanga Abogado kang naturingan tapos putang ina itong mga bagay na ito hindi mo naiintindihan. Grabe no, matindi talaga ang lahi ng kabobohan nito. kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang Oo, hindi naman yun bakasyon Pupunta ako sa tatay ko. Usapan namin magkakapatid na magpapalitan kami. Putsang ina niya, ikinulong nyo na nga yung tatay namin doon ng walang kalaban-laban. Tapos, pupuntahan namin, bibisitahin namin. Bawal? Sinabi ni Tory noon, pwede. Bakit ngayon pinagbabawal nyo na? Tsaka wala kang pakialam, Claire Castro. Walang pakialam ang taong bayan. Bakit? Si Inday Sara umaalis sa personal na kapasidad niya. Wala kaming ginagastos sa pag-alis ni Inday. Pero sa pagsasalita mo dyan, putang ina mo, pera ng taong bayan yung ginagamit mo. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang mahiya sa balat mo. Ginagamit mo yung pera namin para magsinungaling harap-harapan sa taong bayan. Ulul ka. niya na magbakasyon at mag-world tour. World tour, yes. Tangina world tour. Ano yung concert? Gago talaga, no? Gago, no? Sa totoo lang, tangina, ito si Claire Castro, wala na tong wala. Tatakbo daw tong senador, tandaan ninyo. Si Claire Castro tatakbong senador. Putang ina, ilagay natin to sa pinakadulo. Pag may bumoto rito kay Claire Castro, puta mas masahol pa kayo sa mga naniniwala kay Trillanes.
Bobo ito. Putang ina niyan. Sabi niya siguro, ay, ang daming bobo sa gobyerno. Sama ako. Qualified daw siya. Ibigay ang hilig. Ng tinapay talaga. Tangina, ganyan katangayan si, ganyan katangayan si Claire Castro. Diyos ko po. Oh, ano ang masasabi ni Mike Defensor dito kay Romualdez sa pagsasalita niya? Oh, pasok Mike Defensor. Sige, reaksyonan mo. po kagad, syempre, kung magsasalita si Speaker Martin, mas maganda. Although belatedly, medyo matagal na, no, nanahimik siya, ngayon nagginigipit siya, nagsasalita siya. Pero kung may sasabihin siya, siguro mabuti magsalita na siya ngayon pa lang. Mahirap kasi yung pagka tuwing naiipit ka, kaysa ka magsasalita, ang dating rin naman sa tao, at maging, syempre, sa administrasyon, kaya ka lang naman ganyan dahil nagigipit ka na. Tawid tayo sa ibang paksa, Kong Mike. Nagsalita na po kahapon si former Speaker Martin Romualdez. Ano po yung key takeaways po ninyo sa kanya pong naging pahayag? Well, mula sa lahat, MJ, di ba, binanggit niya, sinasabi niya, hindi ako babagsak ng hindi tayo sama-sama o hindi para bang ang dating sa akin is, pagka ito ako inipit ninyo, magtuturo ako. Pangalawa, at malinaw dun sa binanggit niya, itong naging proseso ng budget, kami nag-a-approve pa lang. Bilang speaker, sabi niya, nag-a-approve lang ako. Ang execution, sabi niya, ay executive. No, sabi niya, including DPWH. So, hindi pa malinaw kung saan siya nagpupunta para dito. Pero makikita mo na yung lamat. Nakikita mo na yung problema. Na tila ba sa tinig ni Speaker Martin Romualdez, parang ako ata ituturo ninyo, hindi ako papayag. Ganon dating sa akin. At kung ano man ito, saan man ito pupunta, hintayin natin. Ako, ang instinct ko kagad, syempre, kung magsasalita si Speaker Martin, mas maganda. Although belatedly, medyo matagal na, no, nanahimik siya, ngayon nagginigipit siya, nagsasalita siya. Pero kung may sasabihin siya, siguro mabuti magsalita na siya ngayon pa lang. Mahirap kasi yung pagka tuwing naiipit ka, kaysa ka magsasalita, ang dating rin naman sa tao, at maging syempre, sa administrasyon, kaya ka lang naman ganyan dahil nagigipit ka na. So, hintayin natin at tingnan natin dahil kung itutugma-tugma mo lahat, talaga nabubuo na yung sinasabi nating tatagpi-tagpi na mga pangyari. Magmula kay Saldico, lumabas si Gutesa, lumabas ang 18 Marines, at ngayon si Speaker Martin Romualdez. Opo, at saka, di ba kung nung bago mag-Marcos Jr. government, malapit yang si Ombudsman Boying, tsaka itong si Speaker Martin. Naalala ko, nung na-cover ko sila sa Rockwell, naalala ko, nung first time magkita si former Commissioner Guanzon at itong si Presidential Son, Congressman Sandro Marcos. Naalala po niyo yung nag-viral na larawan, nag-bless itong si Sandro kay Attorney Guanzon. Yung panahon na yon, andun si now Ombudsman, former Congressman, at si Speaker Martin. Sir. Well, alam mo, MJ, lahat naman kami noon, di ba, parang more or less pagkakasama. Pero ang posisyon kasi noon ni Ombudsman Boying Rimulya was the Senior Deputy Majority Floor Leader. At that time, ang aming Majority Floor Leader ay si Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez. Nandun ako noon, and ako yung chairman ng Public Accounts Committee. And of course, nandun din at the time si Congressman Saldico. So, masasabi mo naman, no, kahit pa paano magkakasama kami at magkakaibigan in a way, no, doon mga panahon na yon. Pero ito nga, may mga malaking issue na labas na doon sa aming pakipagkaibigan. Katulad sa aking parte, ang sabi ko nga, yung korupsyon. Ngayon ko lang nakita yung ganitong malawakang organisadong korupsyon. Sa parte naman ng Ombudsman Boying Rimulya, dalawang bagay. Number one, talaga namang ombudsman siya. Trabaho niyang litisin o trabaho niyang tutukan yung nangyaring korupsyon na nakita natin. At pangalawa, higit sa lahat, nakikita ko dito, siyempre may protection din sila kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang Pangulo at siya ang leader ng administrasyon ng ating bansa. At yun ang sila ang inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng lahat ng to, makikita natin si Speaker Martin na siya yung nadamay doon sa issue ng korupsyon kasama si Congressman Saldico. At sa ngayon, nagkakaroon ng malawakang hinaing, may malawakang panawagan ng taong bayan na talagang magkaroon ng paglilinaw dito. Sino ba talaga ang dapat makulong? Dahil ang tagal na. Noong pang Disyembre natin pinag-usapan may makukulong at pupuntahan natin ng lahat ng ebidensya, maging transparent tayo. Hanggang ngayon wala tayong nakikita. At tingin ko, itong patuloy na ganitong pananaw ang talagang sumisira sa ating administrasyon.
Tingnan natin kung paano ito mariresolve. Opo, as we speak, Kong, kanina lang naglabas na po ng precautionary hold departure order in Sandigan Bayan, 7th Division, laban kay former Speaker Martin Romualdez. Nakitaan raw ng korte ng probable cause na maaaring umalis ng bansa itong dating lider ng Kamara. Sa punto po natin ngayon, masasabi po ba natin na tuloy-tuloy na itong laglagan blues, Kong? Grabe naman si MJ. Laglagan blues naman yan. Parang ano naman, si Pinoy naman yan. Laglag bala naman yan. Tuloy-tuloy na yan, Boss MJ. Sabi ko nga sa inyo, time is the ultimate truth teller. Kahit na hindi tayo masyadong kumikilos, pero dahil sa ating collective na pagpipressure sa kanila sa social media, sila mismo ang naglalaglagan. Dahil mas malakas ang boses natin sa pagbatikos, hindi na nila kayang deadmahin itong mga accountability, pagre-request ng mga tao sa accountability. At habang palapit yung 2028, ililigtas na nila yung mga sarili nila. So ito na yung magiging direction natin ngayon, mga bossing. Di ba? Sinabi ko naman yan sa inyo na ngayon lang panahon na ito magiging madugo. 2026. Sinabi din ni Mayor Bastian. Sabi ni Mayor Baste na huminto ako noong election kasi nakikita ko naman self-destruct sila. And talagang alam ko, kaya huminto ako before mag-2026 is because alam ko na come 2026, it's gonna be bloody. Ito na nga, nakikita na natin. Patapos na yung 2026 na naman, magkakalahating taon na ng 2026. Pag walang nangyari dito kay Inday Sara, mga bossing, sure ball, presidente na yan. At kapag ngayon pa lang, kailangan si Bongbong Marcos, ngayon pa lang kailangan may iwas niya na yung sarili niya. Kasi kapag wala na siya sa posisyon, si Inday Sara na ang nasa posisyon, sigurado hahabulin na natin kung sino yung talagang mga umbaga malaya na tayo na papanagutin yung mga totoo magnanakaw. Kaya lang, pagdating sa ombudsman, na may mga kaso lang na nakafile dyan, ito lang mga tao na ito, si Bongbong Marcos, ginagawa niya, ngayon pa lang, ididiin niya na itong mga ito para pagdating ng administrasyon ni Inday Sara, may mga kaso na in place sa mga tao na to. Safe na siya. Oo, safe na siya. Or masyadong magiging busy yung korte sa mga tao na ito na kinakasuhan ngayon dahil may authority ang ombudsman. Siya, hindi pa siya mahahabol or may maisampamang kaso sa kanya, hindi pa yan magagalaw ng ombudsman agad or ng Sandigan Bayan dahil nakafocus pa sila dito sa mga ito. So, malay mo, bago dun, mamatay na siya. Diba? Hindi mo na siya mapapanagot. Yun lang ang gustong mangyari ng mga yan. So, wala na to. Tapos na to. Finish na to. Pati mga hearing sa kongreso na yan. Wala nang effect yan. Wala nang silbi yan. Wala na yan. Ekis na yan. Oo, hindi na yan mag-i-effect dahil hindi habang panahon nandiyan yung propaganda machine na yung Justice Committee. Eventually, kailangan nila yan ipasa sa plenaryo at mapunta yan sa Senate na alam natin mamamatay talaga yan dun. Mamamatay yan doon because it's political. Political po ang ang impeachment. At si VP Sara ang pinaka-favorable. Ibig sabihin, ang taong bayan ang gusto si Inday Sara. Kung ako ang senador na may pangarap ako sa future, ayaw ko masira ang pangalan ko at gusto kong proteksyonan yung salilahi pa ng mga politiko sa pamilya ko. Hindi ako boboto pabor sa impeachment ng isang pinaka-popular at pinaka-gusto ng taong bayan na mag-lead sa bayan natin. Kasi sigurado ako na if gagawin ko yon, tapos na ang karir ko. Tapos na ang aking karir sa kaya nga sabi ko yung ginagawa ng Marcos administration ngayon, pati ito si Romualdez. Si Romualdez hanggang dyan na lang yan. Governor, mayor, congressman, hanggang dyan na lang yan. Never yan mapupunta sa national because alam na ng taong bayan na tarantado ito. So maaari sa distrito niya, kaya niya maipanalo, pero sa buong Pilipinas malabo. Kasi nakatatak na sa mukha nila yan. Sa mga pisngin nila nakatatak na yung pagiging traidor nila sa bayang Pilipinas. Mababayaran nila yung katiting ng mga constituents nila sa mga probinsya nila, but never buong Pilipinas. Maniwala kayo, even Marcoses, si Bongbong na huling presidenteng Marcos sa Pilipinas hanggang siguro sa sa 30 hanggang sa 400 na. Oo, wala nang Marcos. Talagang lubog na, baka nga senador, wala nang manalong Marcos. Si Sandro, wala na yan. Hanggang congressman, gobernador, hanggang dyan na lang din yan. Baka nga magpatayan pa sila nung anak ni Amy Marcos kasi aagawin yan ni Sandro yung pagiging governor Kasi hindi magiging senador ng mga putang ina niyan, maniwala kayo. Tapos na yung mga yan. So ending na, ekis na. So yung laglagan na yan, MJ Mondiar, tuloy-tuloy na yan.
Well, una sa lahat, si Speaker Martin Romualdez, pinayagan naman siya ng Kongreso. At ito nga, lumabas nga si Ombudsman at sinabi niya, di ba nung una pa yan parang bulletin doon sa, parang ganun pa, hindi pa yung hold order na sinasabi na Sandigan Bayan. So tingnan natin kung saan patutungo tong isyong to. Kasi ang sabi ni Speaker Martin Romualdez, magsasalita ako at sasabihin ko yung aking nalalaman tungkol dito sa budget at tungkol dito sa nangyaring korupsyon. Tingnan natin. Maganda nga to dahil para mailinaw nating lahat. Dahil ang sabi naman ng lahat, di ba? Ito ang panawagan ng lahat. Gusto natin makita ang katotohanan. Gusto natin managot kung sino ang nagnakaw. At syempre, gusto rin natin mabalik kahit pa paano yung pondong nanakaw nila at mapakinabangan naman ng taong bayan lalo tigit ngayon na nasa gitna tayo ng isang krisis. Opo, ano kaya ang maaring gawin o maaring ikabuti ng mga susunod na hakbang ni dating Congressman Zaldico Kong Mike? Ngayong nagsalita na po ang kanyang dating boss ba, kaibigan ba, former Speaker Romualdez? Kaibigan, sabi ni Kong Saldico, yan ang isa sa mga best friend niya, di ba, sa Tama. Kongreso. Oo. Abangan pa natin talaga. Ako, meron na akong medyo naiisip kung ano yung mga mangyayari, pero ayoko po muna magsalita. Dahil katulad na nabanggit ko dati pa, di ba, si Congressman Saldico nagsalita. Pagkatapos na nahimik, sabi nila nahuli daw. Pagkakalam natin, nahuli. Tapos sabi nga ni Congressman Harry Roque, Secretary Harry Roque, hindi naman daw nahuli. Tambalita ngayon, nasa Portugal na. At tahimik pa rin. Sabi naman ni Speaker Martin, magsasalita ako. Biglang nawala. Sinasabi nila ngayon, hinahanap daw, hindi makita, nawala. At hindi pa rin nagsasalita tungkol dito sa isyong to. So, tingnan natin kung ano talaga ang pupuntahan itong mga bagay-bagay nito. Pero ang mahalaga dito, ay umusad ang kaso. Hindi pwedeng ganito lang na parang nanahimik lahat, nawala. Tingin ko talaga magagalit ng tao. Talagang hindi na kaya ng taong bayan. Lalo tigit na, yun nga, pinanggit ko, nasa krisis tayo, tumataas ang mga presyo, naghihirap sila, nakikita mo talaga ng mga problema. Ang Mayo 1, parating na, araw ng mga manggagawa. Alam ko na marami silang hinaing, nababanggitin, kailangan talaga magkaroon ng kaliwanagan yung nangyaring korupsyon sa ating bansa at maaaring nagpapatuloy pa na korupsyon sa ating gobyerno sa ngayon. Opo, Kong Mike, ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo pat ang mga issue ngayon, talagang nakatutok yung masang Pilipino sa mga issue dyan sa impeachment, lalo na yung pagtugon ng pamahalaan sa krisis po sa langis. Sir. Well, una ko sa lahat, katulad ng binanggit ko kanina, ako talaga wala akong nakita doon sa issue tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara. Sayang ang resources ng gobyerno. Tutok na tutok sila para tanggalin si VP Inday Sara. Lahat ng nagsasalita laban sa gobyerno ay pinapahirapan. Sinasara mga negosyo, kinakasuhan, kaliwat kanan, at ginigipit. May mga pumupunta mga tao sa kanilang bahay para takutin ang mga nagsasalita na humihingi lang naman ng katarungan para sa ating bansa at sa ating sambayanan. Yung mga kurakot na sinasabi natin, kailangan panagutin at kailangan maibalik ang pondo ng bansa. Imbis na ang Kongreso nagsayang dito sa impeachment hearing at meron pa ata silang isang hearing bago magbotohan, sana itinutok na nila sa totoong problema, yung krisis ng gutom, krisis ng pagtaas ng presyo. Ito ang hinihiling ng bansa. Kung meron sana silang naipakita, baka pwede pa akong maniwala at talagang wala. Tingnan nyo po mabuti yung lumabas na hearing, panoorin po ninyo at tingnan po ninyo kung anong analysis ninyo. Inuulit ko, 2005 po yan, mali. Dapat 2022 ang batayan nila dahil ang tinatanggal nila ay si Vice President Inday Sara Duterte, naging Vice President lang siya ng 2022. Yan lang ang batayan ng impeachment. Ito ang nangyari sa bansa natin pagkawatak-watak, talagang napakasama. Kung gusto Ayan. O edi siyempre, pinag-usapan din naman ni Mike Defensor yung impeachment. Di tuloy na natin dun. Kasi mga bossing, ganito nangyari. Ganito nangyari mga boss ha. Itong si VP Sara, so pinatawag nila diyan yung AMLAC. Merong isang kupal na pinuno ngayon ng AMLAC na si Inday Sara, nilabas niya yung mga bank transactions ni Inday Sara, which is sabi ng mga legal luminaries. Sabi ng mga ng mga mahuhusay na nag-aanalisa ng mga even mga lawyers na tanging ang korte lamang ang pwedeng mag-require ng ng mga bank documents. Hindi ka pwedeng maglabas ng walang court order. Even if may subpoena
ang Congress, hindi po siya korte. Ang pwede lang po maglabas is kung sa kaso na ito, yung impeachment court, which is yung Senate. Dahil wala pa ito sa hearing proper or sa trial proper, hindi dapat nire-request ito. Merong halimbawa, meron salin. Sa salin, nakalagay merong property na ganito. Or merong property sila na wala doon sa salin. Hindi nila dineclare. So ngayon, magkakaroon na ng agam-agam na ilan pa kaya sa mga properties nila yung hindi nila dineclare. So meron ka na ngayong duda. O dahil meron kang ebidensya na sa salin niya hindi tugma doon sa mga actual na yaman niya, ayan na. Magsasampa ka ngayon ng kaso patungkol sa salin. Sino ang dapat mag-request ng mga bank statement para mabigyan ng mapagtibay mo yung iyong haka-haka na talagang magnanakaw siya. May ebidensya ka naman, pero kailangan mo pa ng additional. At in order for you to ma-convince yung korte, magre-request ka ngayon sa korte na isubpina yung mga bank records nila. O ngayon, korte magre-request. Either i-reject niya or i-approve niya yung request. I-reject niya kung sasabihin ng korte na, hindi, irrelevant na yan. O ngayon kung may relevancy yan, i-grant ng korte. Tapos, doon pa lang pwedeng mag-request ng mga bank records. Tapos, doon pa lang pwede ang AMLAC maglabas ng mga ganitong klase na mga istoryahe. O, yung problema, nandito pa lang sa trial proper, sa fishing expedition talaga ito. Lumabag na kagad sila sa batas dahil inilabas yung mga bank transactions ni Mans Carpio, which is not a government official, at saka ni Sara Duterte. Ito pa ang masaklap. Yung mga panahon na hindi pa impeachable official si Inday Sara, sinasama yung mga bank transactions niya noon. So anong relevance noon? Yung mga bank transactions. At ito pa, yung bank transactions, nakatarantaduhan nila, kahit na lumabas yung pera, pumasok yung pera, halimbawa, pinapaliwanag naman nila, pero paliwanag ko rin. Nagbayad ako sa Meralco through my mobile app ng 10,000 pesos na kuryente. Nagbayad ako. Ano na yun? Bank ano na yun? Records na yun. Halimbawa, naglagay ako ng pera sa bangko ko ng 10,000. Tapos yung 10,000 na yun, binayad ko sa Meralco. Ano na yun? Additional na yun. I-add mo, 20,000 na kagad yun. 20,000 na yun na bank transactions ko. Nagbayad ulit ako isa sa susunod na buwan. 10,000 ulit yung pinasok ko. Tapos, inilabas ko ulit. Magkano ng bank transactions ko? 40 na. So ngayon, ang gagawin nila, lahat ng mga bank transactions mo, pumasok, lumabas, i-compute nila yun. I-add nila yun. Either inbound or outbound, i-add nila yun. Merong pumasok sa bangko mo na 50 million. Tapos, ang laman ng bangko mo ngayon, 5,000. Ano na yun? Hindi, parang ano na yan. Kakaiba na yan. Meron kang transaksyon na mga ganito kalaki. May pumasok sa account mo na ganito kalaki. Inad-add nila lahat ng pumasok eh. Tapos, ang laman ng pera mo, 5,000 lang. Saan mo tinago? Ninakaw mo yan. Ganun na kalalabasan. So ngayon, kung lahat ng bank transactions ninyo, sa buong buhay ninyo na nagkaroon kayo ng bangko, maniwala kayo, sa AMLAC, kung magkano lahat yan pag inad nila, yun ang yun ang value mo. Ngayon, ipapaliwanag nila sa'yo. Ito lahat ng bank transactions mo from 2005 to 2026. 70 million. 70 million. Nagbayad ka ba ng buwis? Nagbabayad ka ba ng buwis? Ba't may 70 million ka? Gago. Ang inad-add nyo lahat ng transaksyon ko palabas at saka papasok eh. Tapos ngayon, hihingan nyo ako ng buwis. Dahil meron akong 2,000 lang yung laman ng bangko ko eh. 2,000 lang laman ng bangko mo? Pero meron kang ganitong transaksyon? Saan mo nilagay? Winidraw mo yan. Tinatago mo yan. Pucha, ganun na ang labanan ngayon. Patangahan na. Diyos ko po, maniwala kayo. Hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggagaling itong mga kabobohan ng mga mambabatas natin ngayon. Ay, nako. Kaya nga ito, sabi ko nga, pakinggan ninyo itong sinabi dito ni Bong Suntay para maintindihan ninyo kung ano.
So yun na daw yung kanilang smoking gun, ha? Smoking gun na daw yan. Yan na daw makakapagdiin kay Inday Sara. Pinagtatawanan niya nga yan ng mga abogado ni Inday Sara. O ito ang sinasabi dyan ni Bong Suntay, ha? Pasok, Bong Suntay. May nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba, mali? Tama po. An impeachable officer can only be impeached for actions involving her term, during her term as an impeachable officer. So, sumobra tayo ng 14 years. But, irregardless, Ayan, no? Oh. Dapat, ang iniimbestigahan natin, kasi impeachment ito, yung mga impeachable, nung impeachable pa siya. So, hindi dapat natin isinasama nung hindi pa siya impeachable. Oh, but anyway, sabi nga niya, okay lang din. I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to 2022 o to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula. Thank you very much. Actually, dapat 2022 to present, yun lang. 2022 to present because siya, impeachable siya ngayon lang, 2022. Hindi naman siya impeachable nung siya'y mayor eh. O, kung mayroon naman siyang mga maling paggamit ng pondo ng mayor siya, pwede namang inireklamo yun noon. Hindi ngayon. 'Di ba? Impeachment ang usapan ngayon eh. So dapat nung nung siya ay vice president na. Actually, yung mga sinisilip nga daw na na paggastos ng Department of Education, hindi daw yung saklaw ng impeachment dahil hindi naman impeachable official ang ang vice presidente. Ang DepEd secretary. Madam Chair, sa AMLAC, can you just walk us through the process of arriving at the covered transaction report? Paano ba yung proseso? How do we come up with yung covered transactions? Para po sa bangko, ang covered transaction po ay pag nag-transact po ng mahigit 500,000 sa isang araw, nire-report na po yun naman. So basta 500,000 or more yung transaction, automatic i-report sa AMLAC yan. Tama po. So does it Transaction. Is it paglabag ba sa batas yun? Hindi. Bawal na, masama na ba yun? Hindi. Pero nire-report. Oo, nire-report. But it doesn't mean may nagawa na akong kasalanan. does it mean that it's a suspicious transaction basta ni-report sa inyo? Hindi Not po. necessarily. Iba po yung suspicious transaction. Okay. Then how do we arrive at yung total amount? Kasi nakakalula yung amount. Pagka tinignan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba? Mali? Tama po. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Hindi ko po, kung base lang po sa records, hindi ko pa po masabi. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Based sa record, hindi mo masasabi. Kasi malinaw eh. Meron akong 1,000 pumasok, inilabas ko rin. Magkano na yung total? 2,000 na. 2,000. So bukas, pinasok ko ulit yung 2,000, inilabas ko ulit, plus 4,000 na. So 6,000 na yun. And goes on, and go on, and go on, and so on, and so on, and so on. So cash flow, ibig bang sabihin nun, yung total cash flow na yun, yung total cash flow na yun, masasabi mo na naging laman yan ng account? Naging transaksyon yan ng account, pero hindi yan naging laman ng account. Hindi yan naging laman ng account. Pwedeng sa 3 billion, baka 500 million lang yan. Yung naging laman ng account, or baka nga 10 million lang yan eh. But sa dami ng mga transactions mo na ginawa mo sa bank account mo, lumaki na ng ganun. Tapos ang pinalalabas ngayon ng mga tarantadong mathematician, ng mga congressman, ng mga tanga, yung pagdidistinguish nga ng probable cause and yung pagdidistinguish ng probing question, yung probing questions and yung clarificatory question, hindi nila maintindihan eh. Kaya yung mathematics nila dito, palpak. Oh.
So ngayon, ang sinasabi nila, may 3.5 billion na pumasok sa bangko nila. Asan to? Ninakaw nila. Pero malinaw dito na cash flow yun. O total transactions mo sa iyong bangko. Hindi po siya, pumasok na pera sa bangko mo. Kasi sasabihin nila, may pumasok, may transaksyon na 3 billion. Bakit ang laman ng bangko niya 1 million lang? Ay, ang galing sa drug lord yan. Galing sa ganito yan. Wala na. Ginawa na nila to kay Manscarpio eh. Ganito na yung ginawa nila kay Manscarpio, kay CJ Corona. Yung si CJ Corona, ginawa na nila tong ganito eh. Yung mathematics na ganito, ginawa na nila eh. Kaya lang nung panahon kasi ni CJ Corona, mahina pa ang social media nun eh. So ang tao, most of them nanonood yung tao sa TV. Kung ano yung ilabas ng TV, yun ang pininiwalaan ng tao. Kung ano lumabas sa nailathala sa dyaryo, yun ang pininiwalaan ng tao. Ngayon, may social media na eh. Oo, pwede na tayong sumagot. Maka-counter na natin tong ginagawa nila. Itong baboy na to, April 14 lang umupo ito. Kaya siguro tinanggal yung pinalitan nito dahil yung pinalitan nito matagal nang sinasabi. Scammer yan si Trillanes. Hindi namin hindi namin isi-certify kung ano man yung hawak ni Trillanes ng mga dokumento, hindi yan galing sa amin. O tapos biglang pinalitan nila ng biik. Ayan, paldong-paldo. O, ngayon, ginagamit nila. Maniwala kayo sa hindi. Pagka ito inilapit mo sa Supreme Court, itong ginagawa nila to, violations na naman ito. Tapos magro-rule na naman ng Supreme Court na you violated yung karapatang pantao ni Inday Sara. You violated this law. O, therefore, na yan? Contaminated yung na yan. Yung impeachment na yan. O magpapaawa na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, wala talaga. Kakampi nila ang Supreme Court. Labag kayo ng labag eh. Mga gunggong pala kayo eh. Hindi, pero ang pinag-uusapan natin dito, based dito sa ni-report kasi amount involved, 3,772,000,000. Ang tinatanong ko itong 3,772,000,000, this is a total amount ng lumabas, pumasok, ganun. Tama po, transaction. Kaya yung sinabi mo, total po ng transaction. Baka nag-deposit sa akin 500, lumabas 500, kinekwenta yon. So every time naglalabas-pasok, nagdadagdag yon. Yung sa theoretical lang po, pero for this case po, hindi ko po masabi yun. Ay, hindi mo masabi. Pero Hindi pa pala masabi eh. Wala naman pala eh. Hindi pa naman pala. Bakit kung makapagsalita yung mga congressman, parang putang na, laki-laki. Can of worms yung nabuksan nila. maaaring ganun. Theoretically, posible po yun sinasabi. Oo. Now, I would also like to point out, kasi napansin ko, we started 2005, di ba? Yung report na binigay nyo, 2005 to 2025. Apo. I just also like to put it on record that an impeachable officer can only be impeached for actions involving her term, during her term as an impeachable officer. So sumobra tayo ng ng 14 years. But regardless, I just want to point it out. Ang dapat na pagtunan natin ng pansin actually from 2019 to present. 2022 to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. 2022 to present, hindi 2019. 2019, mayor pa siya niyan. Hindi siya impeachable official. So 2022 to present. So dapat, kung meron man bank transactions na sinisilip dito, 3 years lang yung bank transactions. Mataki mo hanggang 2005. So, basically, the reason why nilagay nila 2005, kasi para ma-blow up nila to billions yung pera. Para maipakita nila na billions yung pera na pumasok sa kanilang account. Well, in fact, kung titingnan mo from 2022 to 2026, kung magkano lang yung laman ng bangko nila at yung inilaki nung bangko nila noong mga panahon na yun, itong mga cash flow, wala yan. Makikita mo yan doon kung inbound and outbound, makikita mo total na transactions mo. But it doesn't necessarily mean na itong total transaction mo naging laman ng bangko mo. Sinasabi rin naman niya na opo, hindi, yan, hindi ko masasabi sa ngayon. O pwedeng pumasok yung account na yan, pwedeng hindi. Pero malamang sa malamang hindi, inamin niya may pinasok akong 100. Nilabas ko 100. Meron na akong 200 na transaction, na total transaction. Na pag tinignan mo yung bangko ko, walang laman. Kasi yung 200 pumasok at lumabas. So technically, write off. Pag tinignan mo, nasan yung 200? Gago.
Pumasok ka, tsaka lumabas, ba't hinahanap mo? Now, babalikan ko, nung 2022, wala na yung sinulatan ko. Nung 2022, may pumasok sa account niya, well, yung na-flag ng AMLA, nung 2022, which was the time she was Vice President, 41 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Lumabas-pasok. Lumabas-pasok. So, lumabas-pasok. So, pwedeng, ang pumasok lang dyan, 1,000, lumabas. Tapos, 1,000, lumabas. Paulit-ulit. Umabot ng ganyan. Ibig ba sabihin nun, meron na siyang ganung kalaking pera? Diyan? Hindi. Maaring kalahati lang dyan, yung pumasok. Yung kalahati, lumabas. O maaring isang transaction, o may pinasok siyang 20 million, nilabas din niya yung 20 million, o dahil binayad niya ng something, o pwedeng kumita yung negosyo nila, pinasok nila dyan, tapos sweldo nila sa mga tao. So, bang transactions na naman yun? Di ba? Paano yun? So, magiging total na naman, iti-total na naman nila yun, kung magkano yung mga pinagpapasweldo nila sa mga tao, total na naman yun. Yun sinasabi nilang unexplained na mga pera. Kasi may pumasok, pero pag tiningnan mo, ganito lang yung pera nila. Putang ina niyan, katarantaduhan. Nung 2023, 4.7 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2024, 13.4 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2025, 1 million na lang ang lumabas-pasok sa account. Tama ba? Based on sa report. I just want to be clarified para lahat tayo clarified dito sa mga numero na ito. Based on records, tama po. Oo. So based from 2022, siguro ang lumabas-pasok sa account niya 45, 58, 59, mga 60 million in the past from 2022 to 20. So, sa loob ng 3 taon, 60 million yung lumabas at pumasok. Lumabas total ng transactions nila sa loob ng 3 taon. Utangin na yan. Sabi ko nga sa'yo yung relos lang ni Abante, 30 million Saan galing yun? Yung Escalade niya, 15 million yun Kasi bulletproof, saan galing yun? Yung Mercedes-Benz, yung Porsche niya, ilang milyon yun? Saan galing yun? O bakit hindi natin tinitingnan yun? Tapos yung kay Inday Sara, accumulated total transactions yung pinag-uusapan. Hindi siya pumasok na pera directly yung total na yun. Tapos inisilip nila, tangin na pagdating nyo talaga sa korte, patay kayo. Patay kayo. O pakinggan nyo yung sasabihin ng mga abogado ni Inday Sara dito sa sa kanilang press con. Maikli lang. During the proceedings. And thirdly, it's because kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Diba? Very clear naman po sa Sara Duterte versus House of Representatives yung huling desisyon ng ating Supreme Court ng impeachable offense only refers to offenses allegedly committed while the impeachable officer is occupying that impeachable office. So we're talking about 2022 to present. So kailangan po malinaw sa atin yon. And of course, legally, kung pwede lang, we will confine ourselves to that. But naiintindihan ko naman the questions that the public may have. And that's why we are here today, to try and answer all of your questions. So without further ado, perhaps we can already start with the questioning. We will start with Ms. Camille Samonte of TV5. Good afternoon po, Attorney Powa and to other lawyers. I'm conscious po na ipinakita ng Anti-Money Laundering Council. Opo. Actually, ma'am, yung salitang hindi nagtutugma is a conclusion in itself. Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman po hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon, of course, is something we already expected as a defense team, lalong-lalo na nung alam natin na itong committee hearings, nababalitaan natin mga subpoenas. So, we were expecting those things, but yung gusto ko lang i-clarify, yung hindi nagtutugma, yan yung misconception na gusto natin ma-clarify today, through responding to your questions. Again, we cannot go into details on how we will defend, but syempre, iba kasi, ang point namin is yun nga iba yung pag nasa trial na tayo, kasi at least doon, we can test the credibility not only of the witnesses, but even the documents that are being presented.
Are you saying, sir, na yung mga pinresenta, for example, yung mga allegations po na ipinakita ng mga dokumento ni former Senator Trillanes, is not credible enough kahit na nung tinanong po ito sa AMLAC ay Okay, Trillanes, wala talagang ano yun. Wala talagang bearing yun. Kasi yung mga pinagsasabi niya doon, hindi pumasok doon sa panahon na siya ay impeachable official. Oo, yung betrayal of public trust na sinasabi doon sa mga testimonya ni Trillanes, paninira lang yun eh. Kasi hindi pumasok sa 2022 to 2025 eh. Impeachment ito eh. Di ba? Impeachment to eh. Matagal na nagpa-file ng kaso ng ng corruption yan si Trillanes, walang pumapansin eh. So ngayon, ginagamit niya itong Congress para maglabas siya ng propaganda niya. Pero valid ba yung propaganda niya sa pinag-uusapan? Relevant ba yun? Hindi. 2022 to 2025. Yung mga sinasabi niyang mga transaksyon pinagbibigay ni drug lord ganito, ni ganyan. Hindi pasok yun nung impeachable official si Inday Sara, which is 2022 to 2025. So, doon pa lang wala na eh. Doon pa lang tapos na eh. Doon pa lang wala nang kakwenta-kwenta eh. So, bakit pa ini-entertain pa ito? O kasi nga, ang plano lang nila dito, mga bossing, sirain si Inday Sara, mawala ang tiwala ng tao kay Inday Sara, para mapigilan si Inday Sara, kung hindi man ma-impeach, mapigilan si Inday Sara na manalo sa 2028. Which is, alam natin, hindi mangyari. Why? Kasi nandito tayo para, ibisto lahat ng mga kagaguhan ng mga yan. Again yung mga naniniwala kay Trillanes, ang tatangan nyo. Kasi, walang magiging bearing yan sa Senado. Actually, pinayagan lang siyang magpunta dyan para siraan lang si Inday Sara. And the fact na binunot nila si Trillanes, ibig sabihin, dead end na talaga ang Congress sa paraan ng kanilang paninira. Nakakagulo na sila si Romualdez. Mabibisto na sila pag umuwi si Saldico, malalaman na pinadala ng pera si Kimbo, si ganito, si ganyan, sila Dilimat, kung sino-sino pa. Kaya ngayon, kung ano-ano ng mga circus ang ginagawa nila, wala na silang hindi na nila alam kung paano pa ipagtatanggol yung mga sarili nila. Kaya hinugot na nila si Trillanes, baka sakali mapasaya niya pa yung mga tao. But wala na, tapos na kagad eh. Admissible ba or katanggap-tanggap ba yung mga sinabi ni Trillanes dyan? Hindi. Bakit? Unang-una sa lahat, yung mga kwento ni Trillanes dates back to 2016. 2016 pa. Impeachable official na ba si Inday doon? Hindi pa naman. So dapat yung mga pinagsasabi niya na yan, doon sa ICC niya yan sabihin. Kasi pwede yan gamitin laban kay Pangulong Duterte. Kaya lang, wala namang hindi ang kaso naman ni Pangulong Duterte is human crime against humanity, hindi naman corruption. So, basura yan, yung testimonya ni ni Trillanes diyan, hindi yan magagamit sa impeachment ni Inday Sara. Hindi. Pwede sigurong yung COA, yan pwede, yung kay Madriaga, malabo din yan. So yung SALN, pwedeng yan ang pag-usapan dun sa Senado, pero yung iba pang mga lumabas dito, wala na yan. Walang kakwenta-kwenta yan. Ang records mo, 2005 to 2025. Ganong kahabang panahon. Taragis naman yan. Ginagawa nyo naman tanga yung tao eh. Noong 2005, hindi pa naman si Inday Sara, impeachable. Ito pa nakakatawa, si Trillanes. 2016 pa lang, nakakatanggap na raw si Kitty. 7 years old pa lang yung bata nun. Naman bibigyan ng drug lord ng bilyon-bilyon yun. Sabi ko nga, baliw lang maniniwala rito kay Trillanes. na-confirm naman nila. No, I'd like to correct that. No, I don't want also the former senator to also get a misimpression that I'm not saying it's not credible. What we're saying is we don't know, and we need to test the credibility of all these things. In fact, even in the Justice Committee, di ba ang sinasabi nila, we're only here for probable cause. We're not here to test the credibility just yet. Di ba ganun din? So that is why kaya nga may trial. Kasi kung yung mga bagay na yan, credible na. So ano pa ang ba't pa tayo mag-impeachment trial? Di ba? So kami talaga we believe that pagdating ng panahon, kung talagang ito yung matransmit sa impeachment court, we are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma, no? Yung mga pinakita kahapon dun sa mismong SALN. It's siguro I don't want to get into details, but I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. What I'm saying is the way it's presented, no, the way it's presented, dun tayo magkakaroon ng pagkakataluhan kung accurate ba yung presentation na gano'n. Next, DJ Mendoza na 25. Sir, I understand. Doon sa muna tayo, sir, sa may AMLAC report. Yung kahapon,
namili, randomly pick ng 18 transactions, if I'm not mistaken, ano, then parang tila sabi ng iba ay vindicated na si Senator Trillanes with those mga sinasabi niya ng unang pahayag before. Ano yung komento ng Vice President regarding dun sa mga naging pahayag nitong si Senator Trillanes at dun sa lumalabas sa AMLAC report? Well, sa amin naman, we don't really want to comment on the vindicated or anything like that. Kasi ang posisyon talaga namin, vindication will come once it's all presented in the impeachment court and we're able to cross-examine all the witnesses and to test the evidence. No? Pagdating sa AMLAC, as I've said, it's a matter of presentation kasi. No? And I think marami na rin lumalabas na post. So siguro, dadaanan ko na kahit paano without going into the details. I think nakikita naman natin sa mga posts na the way the AMLAC numbers are presented, aggregate kasi yan. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. So, simplihan ko lang. Meron akong 1,000 pesos. Dineposit ko. Withdraw ko. Diba? Ang lalabas sa total transactions mo, 2,000 na. Pero actually, ang nasa banko mo, 0 na. Diba? So, ganun kasimple, no? Now, and so, kaya sinasabi namin na, again, hindi ko sinasabing maling AMLAC. I want to show due respect naman to AMLAC. But the way that AMLAC data is normally presented is that it is an aggregate of all transactions. Siguro balikan natin yung 2017, di ba nagkaroon ng issue na dyan noon. At in fact, AMLAC issued an official statement saying na hindi accurate yung accounts in terms of account balances or what is actually inside the bank account of a person. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, in-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated, no, yung figures. Kahapon rin may napag-usapan na, edi inet na lang natin, di ba? Inflows minus outflows or outflows minus inflows net. So yun pa rin yun. Nakikita ko yung point nun, no? And with due respect dun sa mga nag-raise, so nakita ko yung point. But our point naman is, kung bloated na yung outflow mo, tsaka bloated na yung inflow mo, edi bloated din yung net, diba? So doon lang kami pinanggagalingan. Again, I don't want to go into the details na, but para lang maintindihan ng taong bayan, na ganun kasi the way it's presented. Ina-add lahat ng deposits, ina-add lahat ng pumasok bali sa account mo, ina-add lahat ng lumabas. But it is not determinative or conclude transactions that span over 18 years, if I'm not mistaken, over 18 years. So, yun ang magiging, talagang para sa amin, it's bloated talagang number. Sir, dapat pag-usapan pa sa impeachment yung SALN ni VP Sara noong mga panahon na Vice Mayor and Mayor siya? Of course, para sa amin hindi. No? Because obviously, ano ba ang purpose ng impeachment? Di ba ang basis ng impeachment is meron tayong impeachable offenses. Ang impeachable offenses ay offenses, again, committed while the impeachable officer is in office as an impeachable officer. So, ibig sabihin nun, doon lang sa time na vice-presidente siya. So, yung mga 2000, may 2005 pa ba? 2006, 2007, na hindi naman siya impeachable officer, hindi na yan saklaw ng impeachment proceedings. Next is MJ Salcedo of Inquirer. Attorney, VP Sara just released a statement po earlier denying the allegations about the billions in bank accounts, also hitting COA and AMLAC. Does the Vice President plan to say her latest... Alam mo kaya maganda to eh. I'm also excited na mapunta ito dyan sa Senate because may tiwala ako dito sa mga sa mga abogado ni VP Sara eh. And I'm pretty sure na nito, wawarakin talaga nila tong argumento nito mga bobong mga congressman na ito in court. At ito ang pinakamasaklap dito sa kapalaran ng mga congressman. Maaaring ngayon, as early as now, nakakapanira sila kay Inday Sara, pero come hearing sa Senado, dahil gumagawa sila ng mga katarantaduhang kaso na mahina, pagdating sa Senado, winarak ng mga abogado na ito yung argumento ng mga ginawang katarantaduhan ng mga congressman. Mas lalong lalaki si Inday Sara dyan. Mas lalo siyang sisikat, mas lalong makikita ng taong bayan na po, tangin na inoperate talaga si Inday Sara po, tangin na talagang tinarantado si Inday Sara na itong mga to. Maniwala kayo, yun ang mag-stay sa tao. At kung ano man yung mag-stay sa tao, pagdating ng impeachment proceeding at ma-acquit si Inday Sara dyan, wala na. Tapos na kayo lalo. Tapos na kayo lalo. Maniwala kayo. Waiting na lang ang tao sa 2028. Baka sabi ko sa inyo yung 32 million ni Inday Sara nung nakarang eleksyon, yung 32 million, baka maging 64 million yan. Kasi pati yung mga nabubudol ninyo ng mga dilawan, nabudol ninyo ng mga pulahan, baka bumoto pa yan kay Inday Sara kasi makikita talaga nila na iputang ina ninyo. Kaya pala, hindi umuunlad ng bayan natin. Puro kayo kasi nungalingan lahat dyan. Ganun ang mangyayari. Sasabog lahat ito sa mukha nila. Ang purpose nila is hindi na makatakbo si Inday Sara. Ang purpose nila, kung sakaling hindi man makatakbo si Inday Sara, ay hindi man magtagumpay yung
ma-impeach si Inday Sara, ang purpose nila is masira si Inday Sara. Either dun sa dalawang options nila na yun, sasabog sa mukha nila yun. Una, mapapahiya silang lahat, mapapahiya lahat ng ebidensya nila. Makikita kung gaano kagaling yung argumento ni Inday Sara because ready na sila dyan, 3 years na silang ready dyan. Makikita kung gaano kagaling yung argumento, may papakita nitong mga to na tinatrabaho lang si Inday, may papakita nitong mga ito on national TV na matinong tao talaga si Inday. So, hindi siya mai-impeach. That's one. Pangalawa, putangin na, pagdating ng eleksyon, ang bango ni Inday. Maniwala kayo, ang bango ni Inday. Kasi, putya yan, makikita ngayon na pinudol nyo kami, pinabantay nyo kami sa impeachment, putangin na ninyo, nakatakas bigla si Romualdez. Si Bongbong Marcos biglang nakatakas, tsaka si Sandro Marcos. Ganyan na mangyayari. So ngayon, gusto nila ngayon lalo maging presidente si Inday para habulin niyang mga yan sa manlupalop ng mundo. End na. The end na. Tapos, so itong ginagawa nila, sabi ko nga yung pagsasampa nila ng kaso sa ombudsman kay BP Sara, ano yun mas pinupush pa nila si Inday Sara magpresidente. Bakit? Kung ayaw naman talaga ni Inday Sara tumakbo sa 2028. Pero dahil sa dami ng ikinaso nyo sa kanya, pag wala na siya sa power, may authority na ang ombudsman sa kanya. So ngayon, wala nang choice si Inday but to run for presidency. Why? Para hindi siya mababoy ni Boying Rimulya. Kasi pag presidente siya, impeachable official siya. Wala siyang kumbaga, walang authority or power si Boying Rimulya para ibuli siya for 3 years. Dahil after 3 years, mag-ano na ng ombudsman na bago si Inday Sara kung mananalo siya sa 2028. So, sila pa ang nag-push kay Inday Sara para tumakbo. Whereas, kung si Inday Sara hindi kinasuhan sa ombudsman at baka nagbago isip niya, ayaw na talaga niyan tumakbo, edi, pwede na kayo maglagay ng mga kandidato na gusto nyo. But since you pushed her to the wall, wala na siyang ibang way out but to run for president para hindi ma-activate ang authority ng ombudsman sa kanya. Di yari kayo ngayon. Inaantay ng taong bayan yan Matagal na pinagdadasal ng taong bayan. 2022 pa lang pinagdadasal na ng taong bayan na tumakbo yan So, pinilit nyo siya ngayon tumakbo. Pag takbo niya ngayon, mananalo siya. Yari kayo sa liigang mga tama nyo. Diba? Ayan, mga bossing Hanggang dito na lang muna tayo. Abang-abang lang tayo. Syempre, magwi-weekend kaya kalma-kalma lang mga bossing. Wala na ito. Lahat ng mga ginagawa nila sa mga Duterte kay Inday Sara, bagamat bad news yung nangyari kay Pangulo, ina-expect naman na natin yun dahil alam naman natin ICC na yan, korap yan. Wala na yan. It's a hopeless case. Talagang si Pangulong Duterte wala. Palagay ko hanggat walang makapangyarihan na bansa sa mundo ang mag-i-intervene dyan, si Pangulong Duterte will spend the rest of his life dyan sa ICC detention facility. But malungkot ba tayo doon? Ako hindi kasi alam ko na ready si Pangulong Duterte sa mangyayari sa kanya. Noon pa naman niya sinasabi, I'm ready to rot in jail, I'm ready to die in jail. I think walang pinagsisisihan si Pangulong Duterte na ginawa niya yan sa bayang Pilipinas. Siguro, ang may malaking pagkukulang talaga tayo dahil tayo ang naglagay sa kanya dyan Pinabayaan natin siya na mapunta dyan sa kabila ng napakaraming nagawa niya para sa atin Para siguro, para makabawi na lang tayo sa pagkukulang natin kay Pangulong Duterte. Huwag nating hayaan na mangyari kay Inday Sara yung nangyari kay Pangulong Duterte. Na hindi natin pinoprotektahan si Pangulong Duterte. Na ang sarap-sarap ng buhay natin nung kay Pangulong Duterte tapos noong hinuhuli na siya, pinabayaan natin siya. Nung nagtatawag kami dyan sa Villamor Air Base, sa Villamor sa Villamor, nung nagyayaya kami noon na magpunta tayo para mapigilan natin, hindi kayo nag-effort. Ngayon, huwag natin hayaan na mangyari ito kay Inday Sara. Gawin natin lahat na makakaya natin para maprotektahan si Inday Sara. Dito sa social media, nandito ang totoong people power. Tandaan niyo yan. Maraming salamat mga kababayan, mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali
para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong